Ayon kay Warren Buffett, mas delikado ang AI kaysa sandatang nuklear. Sa edad na 65, mas marami na siyang naranasang pagsubok kaysa karamihan ng bansa. Ngayon, nagbababala siya tungkol sa AI. Tinuturing itong kasing lakas at delikado ng atomic bomb. Hindi lang siya nagbababala sa mga tao, naghahanda rin siya para sa mga susunod na mangyayari. Dahil naniniwala siyang papasok tayo sa isang mundo kung saan mas mabilis kumalat ang mga pagkakamali kaysa sa kakayahan ng tao na itama ang mga ito. Manatili dahil ibubunyag namin kung saan inilalagay ni Buffett ang bilyones niya at ano ang sinasabi nito tungkol sa inaasahan niyang mangyari. Ipinanganak siya noong Agosto 1930. Sa gitna ng kaguluhan sa mundo, bumagsak ang stock market noong 1929 at 29 at dinala ang Amerika sa Great Depression. Nawala ng 89% ng halaga ang Dow Jones, nagsara ang mga pabrika at umakyat sa 25% ang kawalan ng trabaho pagsapit ng 1,000. 933. Bumagsak ang mga bangko, nabura ang ipon ng milyon-milyon kaya nawala ng bahay, sakahan at pag-asa ang marami. Hinubog ng panahong ito si Buffett. Lumaki siyang nakikita ang matatanda na biglang nawawalan ng trabaho, bahay at ipon habang naglalaro ang ibang bata na humaling siya sa mga numero. Nagbenta siya ng maliliit na bagay para sa maliit na kita, bumili ng unang stock sa edad na 11 at maagang natutunan na ang takot ay hindi lang nakakasakit sa tao kundi sumisira rin ng mga sistema. Ang aral dito ay magpukus sa pagpapalago ng mga bagay na kaya mong kontrolin. Mag-invest sa mga economic moats, mga negosyo na may pangmatagalang kalamangan tulad ng mga toll road na kailangang daanan ng lahat o mga brand gaya ng Coke na palaging binibili ng mga tao. Tumatagal ang mga ito kahit may krisis dahil kailangan ng tao ang pangunahing bagay. Pero dahil sa AI, nakikita ni Buffett na may banta sa pundasyon. Hindi siya kontra sa teknolohiya, pero nakikita niya ang mga panganib kung saan puro benepisyo lang ang nakikita ng iba. Maaring gawin ng AI ang mga karaniwang trabaho mula sa linya ng pabrika hanggang sa pag-encode ng datos sa opisina na mag-iiwan ng milyon-milyong tao na walang trabaho. Malaking gulo yon at pwedeng sirain ang tiwala ng tao, gaya ng epekto ng Great Depression noon. Sa mga bangko, kayang gayahin ng AI ang impormasyon, pagkakakilanlan o mga merkado. Mas mabilis kumalat ang deepfake na kasinungalingan kaysa katotohanan kung kayang pekein ng makina ang mga balita sa bank o personal na datos. Guguho ang pilosopya ni Buffett sa pamumuhunan na bumili ng mapagkakatiwalaang kumpanya. Ayon sa kanya, malaki ang tsansang magdulot ng pinsala ang AI, lalo na sa pagdami ng scam at pagkakamali. Lalong sumasama ang sitwasyon dahil bukod sa pagkawala ng trabaho, ang pagkawala ng tiwala ang sumisira sa lipunan. Ang karanasan niya sa militar ang nagturo nito sa kanya. Nagsilbi siya hanggang 1,956 kabilang ang maikling panahon sa New York bilang payroll officer at manumanong tinapos ang mga papeles. Isang maling pagkakalagay ng tuldok ay maaring magdulot ng problema sa sahod ng daan-daang sundalo o magpadala sa kanila sa maling base. At ang kabagalan ay nagsisilbing pananggalang. Madaling makita ng isang boss ang pagkakamali at maitama ito. May natural na pause button ng tao, pero ang AI ay mabilis magproseso 24/7 nang walang pag-aalinlangan. Nag-aalaala si Buffett sa makabagong merkado kung saan mabilis mag-trade ang mga programa. Naalala mo ba ang 2010 flash crash? Bumagsak ang Dow ng 1,000 punto sa 10 minuto dahil sa trading error, pero agad din itong bumalik. Sa AI, pwedeng mabilis kumalat ang ganitong pagkakamali bago makialam ang tao. Sabi ni Buffett, 20 taon nang kailangan para sa reputasyon, 5 minuto lang para sirain. Sa AI, 5 segundo lang. Maaaring magkalat ng pagkakamali ang mga programa sa iba't ibang bansa na magpapabagsak ng ekonomiya. Inilalarawan ni Buffett ang AI bilang isang mahiwagang katulong na ibinibigay ang hinihiling mo kahit hindi nito naunawaan ang buong kwento o ang mga magiging epekto nito. Mabilis at makapangyarihan ito, pero bulag sa sangkatauhan. Kapag bulag ang isang makapangyarihang bagay, hindi lang ito nagkakamali, pinaparami pa ang mga ito. Ang takot niya ay kaugnay ng alaala ng atomic bomb. 14 na taong gulang si Buffett nang ibagsak ng US ang mga bomba sa Hiroshima at Nagasaki noong Agosto 1945. Nakita niya ang pagbabago ng mundo mula sa industrialisasyon hanggang sa pamumuno sa agham, kasama sina Oppenheimer na naghati ng atomo sa mga lihim na laboratorio sa New Mexico. Sa 2024 annual meeting ng Berkshire Hathaway, sinabi ni Buffett na ang AI ay parang bomba. Binanggit niya ang babala ni Albert Einstein na binago ng atomic bomb ang lahat maliban sa pag-iisip ng tao at naniniwala si Buffett na ganoon din sa AI. Nagbabago ang mundo pero hindi ang pag-iisip at ugali ng tao. Mahalaga ang sinabi ni Einstein dahil hindi ito tungkol sa teknolohiya kundi sa likas na ugali ng tao. Hindi sinabi ni Einstein na gumawa tayo ng bomba at sira na ang lahat. Mas malamig at nakakatakot pa ang sinabi niya. Hindi kasing bilis ng pag-update ng mga tao sa kanilang isipan ang bilis ng pag-update nila sa kanilang mga kagamitan. Patuloy pa ring umiiral sa mga tao ang parehong pangunahing mga likas na ugali. Takot at kayabangan, kasakiman at paghihigante at pagkataranta kapag nagkakagulo ang mga bagay.
Kaya kapag binigyan mo ng makapangyarihang bagay tulad ng atomic bomb o artificial intelligence ang otak ng tao, lumalabas agad ang agwat. Lumalakas ang makina pero di nagbabago ang isipan sa likod nito. Yan ang ibig sabihin ni Buffett kapag inihahambing niya ang AI sa mga sandatang nuklear. At hindi lang ito tungkol sa lakas, kundi sa katotohanan ang kapangyarihan ay palaging napupunta sa kamay ng tao. At ang mga tao ay hindi basta-basta nagiging mas matalino dahil lang sa naging mas matalino ang mga gamit. Para sa isang mamumuhunan na nagpapayaman sa pamamagitan ng pagtaya sa katatagan, nakakatakot yon. Sa panayam sa CNBC noong 2026 binigyang din ni Buffett na pinalaya natin ng genie sa bote ng likain ang mga sandatang nuklear. Parang AI, hindi na ito mapipigilan at di na maibabalik. Ano ang ibig sabihin ni Buffett ukol sa sandatang nuklear? Nakawala na ang genie noong 1945. Dati, US lang ang may bomba, pero ngayon, 9 na bansa na. Kahit may kasunduan at tagasuri, dito napigilan ng husto. May mga limitasyon din ang nuklear. Kailangan mo ng malalaking pasilidad mga lugar para sa pagsubok, bilyon-bilyong dolyar, at kayang bantayan ng mga internasyonal na tagasuri ang supply chain. Wala niya ng AI, mga linya lang ng code na tumatakbo sa computer o cloud server. Hindi mo kayang gawin yon. Hindi makikita ng satellite ang malakas na programa, mabilis itong kakalat, makokopya, mababago kahit kaunti lang computing power, at bigla na lang nasa lahat ng lugar. Ang nukes ay kailangan ng plutonium, ang AI ay kuryente lang ang kailangan. Hindi mo na kailangang magtayo ng pasilidad o gumamit ng mga misil, launch codes o chain of command. Access lang ang kailangan para magdulot ng sakuna. Kailangan mo lang ng tamang modelo at isang taong handang gamitin ito sa maling paraan. Sa mga sandatang nuklear, ang panganib ay kung ano ang mangyayari kapag may gumamit nito. Sa AI, ganun din ang panganib. Milyon-milyong tao ang gagamit nito araw-araw dahil ito ay maginhawa, mas mura at nagbibigay ng kalamangan, hindi dahil masama sila. Yan ang totoong problema ng genie. Pag naging kalamangan ng isang bagay, di na ito maibabalik. Kapag gumamit ng AI ang isang kumpanya para bumilis, mapipilitan ng iba na gayahin. Kapag ginamit ng bansa o kriminal ang AI para sa paniniktik o pandoloko, gagayahin din ito ng mga karibal o iba pang kriminal. Ang dating opsyonal, nagiging sapilitan na. Ang mga simpleng internet scam ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Paano pa kung AI ang gagamitin para linlangin ang gobyerno o merkado? Napansin ni Buffett na tulad ng pagbago ng mga bomba sa digmaan, kayang baguhin ng AI ang trabaho, lipunan at paniniwala sa katotohanan. Ito ang kinatatakutan niya, ang kapangyarihan ng AI na wasakin. Ang pagpapalaki sa kanya noong panahon ng dakilang depresyon ang dahilan kung bakit sensitibo siya sa mga ganap na pagbagsak. Noon, ang mga tagong kasunduan sa Wall Street ang nagdulot ng kawalan ng tiwala. Ngayon, kaya na ng AI gumawa ng sobrang realistiko at peking video o boses na nakakasira ng tiwala. Paano kung may deepfake na Buffett sa CNN na nag-aanunsyo ng iskandalo sa Berkshire? Mabilis bumabagsak ang stocks, bilyon-bilyong halaga ang nawawala bago pa makarespond ang fact-checker. Ito ang tunay na bangungot. Hindi na kailangang maging si Buffett pa. Maaring ito ay peking CEO na nag-aanunsyo ng tanggalan, peking opisyal ng gobyerno na naglalabas ng emergency order, o peking banker na nagsasabing may pandaraya sa account mo. May kumalat na pekeng audio clip online na posibleng makasira agad ng reputasyon. Hindi AI ang problema, matagal nang marunong magsinungaling ang tao. Ang AI ay madaling makagawa ng maraming kapanipaniwalang kasinungalingan ng mabilis at walang hanggan. Sa ganitong paraan, hindi nawawala ang katotohanan kundi natatabunan. Nakatayo sa tiwala ang imperyo ni Buffett. Ginawa niyang isang dambuhalang kumpanya na nagkakahalaga ng mahigit $1 trillion ang isang naluluging pabrika ng tela. Karamihan dito ay sa pamamagitan ng pagbili ng murang, mapagkakatiwala ang mga negosyo at paghawak sa mga ito ng matagal. Nanganganib ang modelong yon dahil sa AI. Sa liyam niya noong 2023, nagbabala si Buffett tungkol sa AI scams at nabanggit na umaabot sa $10 bilyong kada taon ang nalulugi sa mga Amerikano dahil sa panlilinlang. Dahil sa deepfakes, pwedeng tumaas pa ang bilang dahil kapag di mapagkakatiwalaan ng impormasyon, nagiging alanganin ang halaga. Paano mo mapapahalagahan ang kumpanya o stock kung hindi mo mapagkakatiwalaan ng impormasyon? Lalo ring nagiging mahirap ang diskarte ni Buffett na bumili ng murang kumpanya at hawakan ito habang buhay. Kapag ang software ay kayang baguhin ng isang industriya sa isang iglap, tingnan mo ang mga epekto nito sa ekonomiya. Palaging may pag-asa si Buffett sa Amerika sa pangmatagalan, tumataya siya sa sipag at mga bagong ideya. Ayon sa ulat ng McKinsey Global Institute noong 2025, pagsapit ng 2030, kaya ng AI na gawin ang 30% ng oras ng trabaho sa US. Naapektado ang 60 milyong trabaho, hindi lang para sa blue-collar jobs. Ang legal na tulong sa pagbubuod ng mga kaso, mas mabilis itong nagagawa ng AI. Ang mga analyst na nalulunod sa mga spreadsheet, kayang trabahuhin ng mga algorithm ang datos sa loob ng ilang segundo.
Pwedeng mas lalong masira ang mga lugar na hirap na, tulad ng Midwest Rust Belt na nabawasan ng trabaho sa planta ng sasakyan at mga bayan sa Appalachian matapos bumagsak ang industriya ng karbon. Naalala ni Buffett ang Dust Bowl noong dekada 30 maling pagsasaka at malalakas na hangin na nagdala ng topsoil at lumika ng ulap ng alikabok. Mga 2.2 milyong tao ang napilitang lumikas. Hindi nabigo ang mga sakahan dahil sa katamaran, kundi dahil bumagsak ang sistema. Maaring magdulot ang AI ng isang digital na dust bowl na humigop ng mga trabaho mula sa maliliit na bayan papunta sa mga tech hub sa California. Lumalaki ang yaman. Pinapapataas ng AI ang GDP ng trilyon, pero napupunta lang ito sa iilang tao. Dumadaloy ang kita papunta sa Silicon Valley habang ang mga bayan sa gitnang bahagi ng bansa ay nawawala ng mga trabahong bumubuhay sa lokal na ekonomiya. Gumagamit si Buffett ng filosofiya para ipakita ang mga panganib. Halimbawa, isipin ang ideya ng tagagawa ng paperclip. Isang AI na inutusang gumawa ng paperclip ay magtatrabaho ng walang tigil, ginagawang pabrika ang mundo at binabalewala ang tao. Sa negosyo, ang AI na kumikita ay maaring mandaya, manira ng kalaban o guluhin ang merkado kahit hindi tama. Pero kahit may babala, hindi iniiwan ni Buffett ang teknolohiya. May shares pa rin siya sa Apple at Amazon na ang mga device, chips at cloud infrastructure ay gulugod ng AI boom. Hindi rin siya tutol sa pag-unlad. Ginagamit na ng Berkshire ang AI sa insurance para matukoy ang palilinlang at mapadali ang papeles. Pero bakit tila naghahanda pa rin sila sa malaking pagsubok? Ang $382 bilyong na cash reserve ay malaking palatandaan. Sa huling bahagi ng 2025, mas marami ng cash at government bonds ang kumpanya kaysa dati. Hindi dahil nakalimutan ni Buffett mag-invest, kundi dahil wala siyang mapagkatiwala ang deal. Ang pananaw na parang laging may kinabukasan at hindi mahalaga ang presyo ay babala. Hindi niya sinasabing walang silbi ang teknolohiya, kundi sobra lang ang presyo. Sa pananalita ni Buffett, ibig sabihin nito na may nakikita siyang lumalaking bula at hinihintay niyang pumutok. Sa panayam noong 2026, binalaan ni Buffett na sobrang excitement ng mga tao tungkol sa AI. At kapag masyadong nadadala ang mga mamumuhunan, hindi lang sila gumagawa ng maliliit na pagkakamali, kundi malalaking pagkakamali na nauuwi sa malaking pagkalugi. Kapag kinakabahan si Buffett, di siya nagtitweet kundi nililipat niya agad ang pera niya. Saan kaya napupunta ang pera ni Buffett? Karamihan ay nasa ligtas at panandalyang US Treasury bills sa unang bahagi ng Enero 2026. Ayon sa ulat, may $305 bilyong sa T-bills ang pondo ng Berkshire na magmamature sa loob ng isang taon at may dagdag pang $72 bilyong na cash. Laging handa gamitin kahit kailan. Hindi ito patay na pera. Ang T-bills ay kumikita ng bilyon-bilyong dolyar na interes taon-taon. Parang vault na may upa ang cash reserve ng Berkshire. Laging tinuring ni Buffett ang cash bilang reserbang bala, handang gamitin kapag may pagkakataon. Kapag may problema sa merkado, malaki ang taya niya sa mga pangunahing bahagi. Pinapagana ang AI nang hindi sumasabay sa hype. Bukod kina Amazon at Apple, tahimik na nag-invest ang Berkshire ng bilyon-bilyong dolyar sa Alphabet nung huling bahagi ng 2025. Humigit kumulang 23% ng stock portfolio ng Berkshire ay konektado na sa mga AI helper gaya ng Apple, Amazon at Alphabet. Sa panayam sa CNBC noong Enero 2026, binigyang diin ni Buffett ang paglago ng AI at nagbabala na kahit matatalino ay di alam ang patutunguhan nito. Totoo pa rin ang sabi ni Buffett, huwag bumili ng hindi mo naiintindihan. Nag-alala siya para sa inaharap, ngunit umaasa na magbabago ang Amerika, makakahanap ng mga bagong paraan sa gitna ng mga krisis tulad ng ginawa nito pagkatapos ng depresyon o ng bomba. Ang kanyang naipang pera, ang pinakamatibay na pananggalang, inilalagay ang Berkshire sa posisyon na makabili ng mga murang ari-arian kapag dumating ang takot at kaguluhan. Hindi tumataya si Buffett na mawawala ang AI kundi ang hype. Gusto niyang siyang may pera pag humupa ng ingay. Sa mundo ni Buffett, takot at kaguluhan ang pinagmumulan ng yaman at AI ang maaaring pinakamalaking sanhi ng takot. Panurin kung paano sinubukan ng AI patayin ng tao para hindi siya mapatay o i-click ang video na ito.